Magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nanatili sa lahat ng sinami ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Ang kasaysayan ng Blessed Church ay puno ng kwento ng katapatan ng Diyos. Ang kanyang mga pinagdaanan bilang isang maliit at di kilalang local church ang higit na nagpatatag sa kanyang pagkakatayo sa tunay na pundasyon nito, ang Panginoong Jesus. Kaya narito ang ilan sa elders ng Blessed Church upang samahan tayo muli saliwain ang katapatan ng ating Diyos mula sa ating naging karanasan at mga pinagdaanan. Kasama nito, bigyan din tayo ng ilang paalala na magsisilbi nating gabay sa ating pagsulong bilang isang simbahan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, ipinagay ko ang pundasyon, tulad ng isang husay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagpatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Tulad ng isang gusali kung saan ang pinakakailangan at pinakamahalagang bahagi ay ang pundasyon nito, ang bato na ating makikita ay isang simbolo na nagpapaalala sa atin na ang Panginoong Hesus lamang ang nararapat na maging laging aming pundasyon ng simbahang ito, at hindi sa anumang pagkakataon ay maililipat sa sinumang tao ang tinatayuan nito. Maging gaano man karunong, kayaman o malawak ang impluwensya ng taong ito. Sapagkat kung dumating ang panahon na unti-unting maalis ang pagkakatayo ng simbahang ito sa Panginoong Hesus, bilang pundasyon nito, magiging tiyak ang pagbagsak nito. Kaya nga mga kapatid, huwag nawa tayong mapagod ipanalangin, panatilihin nawa ng Diyos ang simbahang ito na laging matatag na nakatayo sa Panginoong Hesus bilang tanging batong panunukan, ano man ang mga pagsubok na pagdadaanan pa nito sa hinaharap. Okay, so night. Sige natin. Not really. Okay, so Mateo chapter 5, verse 14 to 16. Kayo ang ilaw sa sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may katago. Walang tao na sisipin ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan
upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ng iyong Ama na nasa langit. Mateo chapter 5 verses 14 to 16. Ang lahat ay pagpapala na inubuhos ng Diyos sa ating simbahan ay hindi natatapos sa pagkakaroon ng isang maayos na santuaryo o bahay-sambahan. Sa halip, ito ay maaari magsimula upang higit natin naisin ang ating bilang ilaw na makapahayag na matatagpuan lang ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sa ating pagsama-sama sa lugar na ito, tumagos nawa sa ang ating liwanag sa mga pader ng santuaryong ito at magningning sa mga madidilim na lugar sa ating paligid at maakit sila patungo sa tunay na liwanag at pinagmumula ng pag-asa. Walang iba kundi ang Panginoon natin. Well, 2 Corinthians chapter 9 verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng hinihingatamin at tinapay na makakain, ang siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago ito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan loob. Ang salitang bread o tinapay ay maraming beses na ginamit sa iba't ibang okasyon sa lumang tipan. Subalit, sa lahat ng okasyon ito, ang tinapay ginamit bilang simbolo ng probisyon at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga hinilang. Tulad ng mga Israelita, naranasan din ng Catholic Church ang matapat na pagtutusto ng Diyos sa lahat ng pangailangan nito at naman ang simbahan at pasilidad na para sa iba ay bagayan na isang matagumpay na simbahan. Tiniyak naman ng Diyos na hindi tayo magiging salat sa mga espiritual nitong pangailangan. Matagumpay na nailaraos ng simbahan ang mga programa, mga gawain, hindi dahil sa malaking pondo o magagandang kagamitan, kundi dahil lamang sa kanyang mabiyayang pagkilos. At ngayon, na ating nasasakyan ngayon, kung paano unti-unting binibigyan ng ating Diyos ang katuparan, ang naisin ng puso ng marami sa atin, ang pagkakaroon ng isang maayos at komportableng bahay-sambahan. Hindi na doon sa mga panahon kinakailangan natin. Para po sa huling simbolo, salt, mula po sa Mateo 5:13, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Sa buo pong Biblia, ang salita pong salt o asin ay 40 ulit pong nagamit. At ginamit ito bilang simbolo ng iba't ibang aspeto po ng pagiging isang tunay na Kristiyano o mananampalataya. Subalit, sa lahat po ng aspetong ito, binibigyang diin ang inaasahang katangian po na tinataglay ng mga tagasunod po ng Panginoong Hesus. Ito ay ang maging halimbawa at impluwensya ng pagkakaroon ng malinis na pamumuhay na maaaring tularan ng mga tao sa paligid. Simbolo din ng asin ng preservation o pagpapanatili ng mga gawain iniwan ng ating Panginoon sa sanlibutan. Tulad ng patuloy na pangalat ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa ating patuloy po na pagsunod sa ating pong patuloy na pagsunod ng ating simbahan sa ating Panginoong Hesus, sama-sama po natin ipanalangin ang pagkakaroon ng mas maigting na pagnanais po na ipakilala siya sa komunidad kung saan po nakatayo ang ating simbahan, ang ating sambahan. Maging mabuting halimbawa ng pananampalataya sa iba pang kapwa Kristiyano at pag-ibayuhin pa ang pangangaral ng mabuting balita sa iba't ibang kaparaanan upang mas marami pa ang maabot nito at makakilala sa Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating mga elders at sa mga paalalang ibinigay nila sa atin. Ngayon po, nais pong tawagin ang
ang ating pastor, Pastor Kenneth Pascua, para pamunahan po tayo sa dedication ng ating bagong santuario. Gusto ko rin pong imbitahan kasama namin dito, sina Jen, si Ate Joy, at saka si Kuya. Gusto ko pong salamatan kayo sa pag-iimbita sa akin sa simbahan nito. Parang di ba makapaniwala ng ating ito mabuti po ang Panginoon. Mabuti po ang Panginoon. Huwag po natin nakalimutan ng Blessed Church na ang totoong church ay hindi ang husay. I think during pandemic we've spent weeks studying about what a true church is. So ito po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang bahay panambahan. Pero ang totoo pong iglesia o ecclesia o Church of Christ ay ang tao na tinubos ng Diyos. So kung saan tayo nagkakatipon, the church is there. Because Jesus is also there. Pero pinagpala po tayo ng Panginoon ng isang lugar tulad dito. At bago po tayo pero a Blessed Church ngayong araw na ito, ayon sa magag na pinagdahang loob ng Diyos, pinagkalooban tayo ng isang bahay, isang bahan. At ang tanong ko po sa bawat isa, ito po ba yung inyong pinagagalak? Habang nag-contemplate po ako sa aming tahanan kung ano yung maaari kong may bahagi sa inyo sa isang maikling pagkakataon na pinagkaloob sa akin to exhort on something before we dedicate the sanctuary. Binalik po ako ng Panginoon sa isang story sa Bible kung saan inihandog po ni King David yung mga resources na gagamitin para sa templo. I would like to read to you very quick 1 Chronicles 29 verses 10 to 13. Ito po ang laman ng kanyang panalangin. Therefore David blessed the Lord in the presence of all the assembly, and David said, Blessed are you, O Lord, the God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. So makikita po natin dito kung paano in-acknowledge po ni King David na lahat po ng bagay ay nagmumula sa Panginoon. Wala namang kahit sino magtinig ang pagmulan ng pagyayabang at sabihin, narito tayo sa lugar na ito dahil sa husay ng sino man. Nawa bilang isang simbahan na lagi natin maaalala ay ang kaputihan ng Diyos. Naging tayo sa lugar na ito, binigyan tayo ng komportableng tahanan upang sumamba, magpuri at gawin ang nararapat bilang mga Kristiyano inatasan ng napakahalagang misyon na iproklama ang Ebanghelyo sa mga kasalanan, sa mga tao, and at the same time, alagaan at hubugin sila ayon sa salita ng Panginoon. So, David acknowledges that it is because of God that all these things are happening. It is bestowed by the Lord. Sa kabila ng katotohanan na siya ay matalino, makapangyarihan at puno ng yaman, he was able to point the glory
to the one God, one true God alone. Pero kailangan natin maalala mga kapatid, na ang pagkatawad ng Panginoon sa atin ng lugar katulad dito ay may kaakibat po na responsibilidad. Unang-una, kailangan din po natin matutunan yung katotohanan na tayo ay nasa daigdig pa, hindi para magbakasyon. Nandito po tayo sa daigdig, hindi po ito bakasyonan, kundi war zone. At ang lugar na ito ay hindi para magbigay lamang ng comfort sa bawat isa sa atin, kundi magbigay ng pagkakataon upang tayo ay masanay sa mga gawain ng Panginoon na kailangan natin isagawa. So may we all be reminded about that. And before I pray, I would like to stand to invite all of you to stand with us. A blessed church, sa harapan ng trono ng aming Panginoong buhay, gusto ko kayong itali sa napakahalagang commitment na gagawin natin together bilang tugon sa kabutihan ng Panginoon sa bagay na ito. Ang inaasahan ko po ay malakas na amen sa bawat isa, sa bawat katanungan na aking po ang tatanungin sa inyo. Nangangako po ba kayo na aalagaan ang lugar na ito? Namamahalin ito? Gagamitin ito ng lubos para sa kanyang kaluwalhatian. Nangangako ba kayong magdadala ng mga sibatang kaluluwa sa lugar na ito upang pagdilumin ng Diyos? Nangangako ba kayong gagamitin ito upang maglingkod sa isa't isa? Nangangako ba kayong sasanayin at bubugin ang inyong mga espiritual na kaloob sa lugar na ito? Nangangako ba kayong marinig sa lugar na ito ang banal na salita ng Diyos? Nangangako ba kayong pangalan lamang ni Jesus ang itatanghal natin sa lugar na ito? Tulad ng bawat usabi sa daigdig, darating yung panahon na ito ay unti-unting masisira dahil temporal na bagay lamang po ito. Pero sa tulong ng Diyos, gagamitin natin ang gusaling ito upang mag-invest, maglagak ng kayamanan sa mga bagay na sa pahabang panahon ay mananatili. Palakpakan natin ng Panginoon. Panginoon na nakakatalos ng lahat ng bagay, the Lord who searches our hearts. Narinig niyo po ang kagalakan, naramdaman niyo ang kagalakan, katuwaan ng bawat isa sa amin, Lord. Matagal po namin hindi tayong pagkakataon na magkaroon ng isang gusaling tulad po ito. Pero salamat po, Panginoon, dahil pinadaan mo kami sa tamang proseso. Hindi niyo lang po basta iginawad ang lugar na ito sa amin nang hindi kami inihanda, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Lord, na kami ay nasa hindi komportableng katayuan bilang inyong mga lingkod na nananambahan tuwing linggo at nagsasagawa ng gawain, tinuruan niyo po kami ng pinakamahalaga sa lahat. Tinuruan niyo po kami na sa kabila ng mga pagdurusa, pasakit at paghihirap, ay manatiling may pag-asa at sumasamba sa iyong pangalan. Tinuruan niyo po kami maging matatag. Tinuruan niyo po kami, Panginoon, na manahan, magtiwala sa iyong plano. Tinuruan niyo po kami mamuhay sa pananampalataya at hindi sa eksplanasyon. Tinuruan niyo po kami, Panginoon, at kinatas niyo po sa aming mga puso ang tunay na pagsamba. At Panginoon, ang dalangin po namin ay hindi maging hadlang ang lugar na ito upang ang lahat ng iyon ay makalimutan po namin. Nawa, Panginoon, sa pinakikita namin ang komportabling lugar na ito, we will always be reminded about those sufferings that we have been through, those longings, Lord God, those moments, Lord, na kami ay tumatangis sa mga pagkakataon, Lord, na kami nananalangin at hinihiling, Lord, na ito'y pagkaloob niyo po sa amin. Sa halip, Panginoon,
na ito'y maging hadlang, ito nawa, Panginoon, ay maging lalo pang karagdagan, makadagdag, Panginoon, sa aming pagnanais, Lord, na maglingkuran ka, itanghal ang pangalan mo, ibahagi ang iyong ebanghelyo sa mga taong kakilala namin, magpahubog, magbasakop, magmahal sa isa't isa. Lord, you have granted us a place and we are so thankful. Ang hiling namin, Panginoon, tulungan niyo po kami alagaan ito at gamitin ito ng naayon sa iyong nais. Panginoon, bilang mga pinuno, Lord, in behalf of the Elders Council, Lord, we pray for your continuous blessing and wisdom upon us. Na mapangunahan, Lord, ang inyong power. Sa bawat deacons, Lord, sa bawat manggagawa. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, na paigtingin niyo po ang kanilang pagnanais, Lord, na magsipag sa inyong gawain at patuloy kang mahalin at gamitin ang kanilang mga kaloob. At Lord, napapasalamat kami, Panginoon, dahil walang taon na naglipas na hindi niyo po kami binigyan ng bagong mukha, ng mga bagong kaluluwang aalagaan. Lord, even during the pandemic, Lord, pinadala mo kami, Panginoon, ng mga tao. Kaya hindi namin nakalain, Lord, tatanggalin din ang aming mga programa online. At ngayon ay nakakasama na namin. And Lord, more people awaits, Lord. You will be sending people, waves of people to get in. Ihanda niyo po kami, Panginoon. Ihanda niyo po kami sa responsibilidad na kailangan po namin harapin. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy niyo po kami turuan na nakatapak sa lupa. Continue to humble us, O God. Continue to remind us about who we are. And continue, Lord, to teach us to acknowledge your greatness over us, your sovereignty over us. Ikaw ang may-ari ng church. A blessed church belongs to no one else but you. We belong to you, Lord. And we cannot live another day without your mercy and grace. We dedicate this sanctuary, Lord, for you. It is for you and for you alone, for your glory alone, for your honor alone, O God. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang isang kalangin.
pag-awin para sa Panginoon. Magandang gabi mo muli ang Blessed Church. Nais ko kaya ay nasa pangalawang parte na ng ating program for this night. Ayan, kanina tapos tayo ng ribbon cutting, then today, nagkaroon tayo ng dedication. And now, our worship service starts this time. So mula po sa awit, 150. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas ng kamay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkat nakita. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa salad ng alpa at beta. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at flauta, lahat ay purihin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng kompya, sa lakas ng tugtog siya'y papurihin. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ang Blessed Church, walang ibang dapat gawin sa gabing ito, kundi ang papurihan ng ating nag-iisa at totoong Diyos, na siya karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri magpakailanman. Merry Christmas, Blessed Church. Tayo po tayo lahat, simulan natin yung portion ng worship service natin. Pero syempre, hindi ko nagsimula ang ating pagpupunan. Simula sa labas. Nakakatuwa, nakakatawa ng puso, nakaka-humble how the Lord has brought us here in this place today. Hayaan po na basahin ko sa inyo. Actually, pwede natin i-flash yung verses. Kuya Omar. So, babasahin po natin 3 verses coming from John 1. Basahin ko po sa inyo. Pwede niyo po sabayan na yung po naka-flash on the screen. Okay. John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was
was with God in the beginning. All things were created through Him, and apart from Him, not one thing was created that has been created. Sino po ang tinutukoy dito? Jesus. Christ Jesus. Sa Kanya po nagmula ang lahat. Nakakatuwang pagbulay-bulayan po that everything came from Jesus for His glory. Ito pong sanctuary na ine-enjoy natin starting today, all came from Him. Amen? And ito rin po yung medyo emotional kasi. Pero nakakatawang isipin, sino po ang sincelebrate natin? Kaninong birthday? Jesus. Pero sino po yung nagbibigay? Si Jesus pa rin, di ba? Di ba dapat tayo yung nagbibigay sa may birthday? Pero si Jesus na may birthday, siya rin nagbibigay sa atin. How gracious our God is. How gracious our God is. How faithful Jesus is. Kaya ano pong pangunahan ko po kayo sa isang panalangin. Tayo natin itong let's come into the presence of the Lord. Aming Diyos, Ama, na lubos na banal, na lubos na dakila, at lubos-lubos ang katapatan at ang grasya. Salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon. Patigit sa lahat, salamat dahil Ikaw ang aming Diyos. Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, Diyos na lubos-lubos ang biyaya, Panginoon. At Diyos na aming tagapagligtas. Salamat, Lord, because now we can enjoy a more comfortable worship area, Panginoon, our sanctuary. Something that we've been praying for a very long time, Panginoon, you have realized it, Lord. Salamat, Lord. And we pray as one church, Lord, that this sanctuary will only be used to proclaim the name of Jesus. To proclaim the name of Jesus, the name above all names. Ikaw lamang po ang makakakuha ng glory whenever anybody uses this sanctuary. This is for you and for your glory. And also from you, Panginoon. So salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan niyo po na ang bawat isang narito at ang mga kasama namin, Lord, na nakikibalanggahan online, Lord, will really realize how good you are. How good of a God we have, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ground us in Jesus. Ground us in Jesus always, Lord God. At kayo, ngayon, Lord, hayaan mo na i-express po namin yung aming pagsamba sa iyo. Hayaan mo na maging overflowing yung worship namin and praises namin for you. Because you alone deserve that. Because you deserve all of this, Lord. Kaya, Panginoon, dinggin niyo po ang aming pagsamba sa gabing ito. Dinggin niyo po ang bawat isa sa amin as we come to you in music, in prayer, in meditation, in hearing your word, Lord. Because you are our God and you deserve this.
your doing. This is your blessing, Lord. At Panginoon, kahit saan mo kami dalhin, Lord, we will worship. Kahit tagalin niyo po ng peso ulit, Lord, we will worship the name of Jesus. We will worship the name of Jesus forever. Kaya niyo po worship kahit ng konti, pero we will worship the Lord. Amen? Amen. Kahit saan pa magsama,
Okay. Magandang gabi po sa lahat. So tayo po muna yung mag-settle na po. Okay. So nakakatuwa po, no? Kahit aircon, medyo pinagpapawisan tayo sa pag-worship. Pero ano po yan? Kasi hindi pa gumagana yung lahat. Pero as time goes by, mapapil na po natin itong lamig ng ating sanctuaryo. Ang tanong po, gutom na po ba tayo? Diba? Okay. Ngayon gabi po, tayo po ay mabubusog physically and most importantly, spiritually sa mga salita ng Diyos. Pero sa oras na ito po, hinihiling ko po na mag-settle muna po tayong lahat. Tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan. Okay? So, nawa po sa mga babasahin ko pong talata, maging ano po to, maging personal po yung pagmumuni-muni natin ng ating mga sarili between us and God. Okay? Ipo, so tayo na pong magsimula. Babasahin ko po yung pong paglilinaw po at dahilan at mga kahalagahan po bakit natin pinagdiriwang ang banal na hapunan. Ang habag ng Panginoon, ito po ay isang banal na gawain. Isinasagawa natin ito bilang pagbulitas sa ating tagapagligtas na si Kristo kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang dalang kakabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman po, marapat na isagawa ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito po ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhin ng Diyos laban sa kasalanan at sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Sabi po sa unang Korinto, 11:20, ayon po kay Apostol Pablo, ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kapandaan po natin yan. Kaya, marapat lamang na isagawa natin ito sa paraang tama. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, inanaya ko kayo na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin po ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran ng kanyang iginawa sa atin. Kung ikaw naman po ay naririto or nakikinig sa ating live sa unang pagkakataon, inanayahan kitang lumapit kay Jesus. Pagsisihan at hihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Tayo po yung magkaroon ng personal na panalangin. Amen. Father's love for us, how vast beyond our measure, that He should give His only Son to make a wretched treasure. How great the pain of hearing Lord, the Father turns His face away, as wounds which are the chosen one, with many sons to glory. Thank you.
weary when I am most in Jesus Christ. His death and resurrection. Why should I Excuse me. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He's